Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 62 na mga comments. Nandiyan po si Jeline Quezon. Meron siyang 32 na mga comments. Moonflower. Meron siyang 27 na mga comments. Nandiyan po si Army Lagaso. Meron siyang 30 na mga comments. And Lynn Enriquez. Meron siyang 12 lahat na mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like tsaka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Mebrado, Fez Calante, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Sa kasamas po kay Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. I-greet natin mga kabayan ng happy birthday si Bibong at saka si Bobin J, ang mga anak po ni Ma'am Margie Galasio. Happy birthday! And also, i-greet po natin ang happy birthday si Jemson. And hi and hello kay Regine Jeriel and Jem of Cebu City. Greetings are from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Siyempre, makahaban ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Robita Bilen. Nandyan po si Trexie Belia, Maria Midasiplon, si Right Zain. Nandyan po si Rose Guevara, Maria Cristina Ifmanimbao. Hi to Zen Chang Kaluyal. Nandyan po si Emmy Mapalad, Lemerida Presnilio. I-share po natin si 3004 Lily. Nandyan po si Liani Red. Hi to KJ to Cervantes TV, Wilma Malabanan, and hi to Lady Elsor. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Kumusta po ang ating Friday morning? Of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. And don't forget, doon po sa ating mga kababayan po nakagising pa lang kasi nga late po natulog kagabi mga kabayan at saka wala pang energy. Well, don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo. And also, we will drink coffee together. Kasi ang coffee is life mga kabayan. Well, meron pong nagsabi, meron pong nag-comment sa ating last vlog mga kabayan tungkol po sa coffee. Di ba sinabi ko nga na talagang coffee addict si Sir Ivan? Totoo naman talaga, coffee addict ko mga kabayan. Sa isang araw, siguro 4 to 5 mug. Yung mug mga kabayan, hindi lang po yung cup lang, nung maliit lang. Mug po ang iniinom po ni Sir Ivan. Sabi niya, hindi na maganda sa health natin mga kabayan. Actually, sa totoo yan, niresus ko yan mga kabayan, hindi po maganda sa health natin yung kape
kapag marami pong sugar, mga kabayan. Kasi ang coffee alone, sa totoo lang nung nabasa ko, mga kabayan, kasi nga siyempre before po nag-text si Ivan, kasi nga marami pong nagsasabi na hindi na maganda sa katawan yung kape. Actually, na topic kasi yan, isa po sa sikat rin po na vlogger, na yung sikat na vlogger, mga kabayan, na doktor, napag-usapan nila yung tungkol sa kape. Sabi la, yung coffee alone, healthy daw yung, mga kabayan, as in healthy daw yan. Pero hindi lang po maging healthy yung kape kapag meron na pong sugar na marami, mga kabayan. So siyempre kapag gusto niyo po mag-coffee, so moderate lang po na sugar. Lalong-lalo na kapag meron na po tayong mga kabayan na sakit na po ng diabetes. So iwasan na po natin. Okay. So ayun, mga kabayan ko. Well, siyempre, unahin muna natin po yung good news. Pero, sneak peek na, mga kabayan. Sneak peek muna tayo. Pero mamaya po natin po ipagpatuloy ang mga usapan natin ngayon, yung ipaparinig ko sa inyo. Kasi nga naglabas sila ng mga fake news, mga kabayan. As in, ang dami pong fake news. Lalo na, ito na naman pong si Tikia. As usual, si Tikia, kasi nga bayad siya eh. Bayad siya na para po maglabas po ng mga fake news araw-araw, mga kabayan, against po dito kay PBBM. At saka rin po sa gobyerno po ni PBBM. And also, babalikan na po natin sa itong si Tikia. Ito rin pong ipinakalat ngayon ng mga DBS kasi nga, mga kabayan, di ba alam ho natin na medyo tumagilid na ngayon yung PDP laban? Tumagilid na ngayon yung grupo po ni Digong kasi nga yung PDP, wala na pong laban, mga kabayan. PDP na lang, wala nang laban. Kasi nga nag-alisa na po ang ibang mga membro nila, lumipat po sa ibang grupo, mga kabayan. Di ba ang una natin pong nalaman ay si mga kabayan, umalis po sa PDP laban, ito pong si Gov. Gwen Garcia. Kasi nga ang explanation doon kung bakit umiwas po si Gov. Gwen sa PDP laban, kasi nga di ba nandun pa rin po itong si Mayor Rama ng Cebu City, mga kabayan. Di ba merong pong conflict si Mayor Rama at saka si Gov. Gwen. Kasi nga sa hindi po nakakalam, may problema talaga ito pong si Rama at saka si Gov. Gwen kasi nga meron pong proyekto, sa hindi po nakakalam, mga kabayan, recap lang po tayo. Meron kasing proyekto, ito pong si Mayor Rama ng Cebu City. Ang proyekto po ni Mayor Rama, mga kabayan, yan po'y pinigilan po ni Gov. Gwen Garcia. Bakit? Kasi nakita po ni Gov. Gwen, mga kabayan, na ito pong ginawang proyekto po ni Mayor Rama na kasira po ito sa cultural heritage. So meron pong maapektuhan. Kaya ito po'y pinigilan po ni Gov. Gwen. Even though na umpisahan na, mga kabayan, pero talagang pinigilan po ni Gov. Gwen. So ito pong si Mayor Rama, nagreklamo siya. Alam nyo ba, nagsulat siya ng letter doon directly po sa Office of the President, mga kabayan, doon po mismo kay PBBM. Kasi gusto niyang ipapasuspindi po itong si Gov. Gwen Garcia. But after po na naglabas po ng statement at saka napadala po ng letter itong si Mayor Rama doon po sa Office of the President, wala na po tayong narinig po na reply from the Office of the President, mga kabayan, galing po kay PBBM. Kaya itong si Gov. Gwen galit po dito kay Mayor Rama. Ngayon, so nag-decide po si Gov. Gwen na umalis po sa PDP laban. So nung umalis po sa PDP laban, mga kabayan, si Gov. Gwen, sumunod rin po ang mayor ng Mandawi. Bakit? Kasi close na, mga kabayan. Close po si Gov. Gwen at saka ang mayor po ng Mandawi. Alam ko yan kasi taga Cebu rin po si Ivan. Asan po sa taga Leyte si Ivan? Meron po akong mga relatives dyan sa Cebu City at saka matagal rin po ako sa Cebu City, mga kabayan, kasi nga dyan rin po ako nag-graduate po sa UC Maine. Okay? So alam ko po yung taga Mandawi at saka si Gov. Gwen, alam na alam po ni si Ivan. So ngayon, meron pong balita na sumabog, mga kabayan, kasi nga talagang nagpanik na ngayon ang mga alipuris ni Digong, yung membro po ng PDP na wala ng laban, mga kabayan, kasi nga after po sa mga sunod-sunod po na nag-alisan na mga membro po ng PDP laban, pati rin po yung mga local executive ng Negros, mga kabayan, yung mga taga-LGUs, as in, isipin nyo po, 60 lahat, 60 lahat po ng mga local executives ng Negros Occidental, mga kabayan, Negros Oriental nga pala, umalis na po sa PDP laban at yan po ay kumpirmado. Ang sabi pa nga ng mga DDS, mga kabayan, tinakot daw ni PBBM. Tinakot na ni PBBM yung mga local executive po ng Negros, kaya sila po nag-alisan po sa PDP, mga kabayan. Magunggong talaga eh. Matagal na po lang plano yan. Kasi nga nakita na po ng mga taga Negros na gumano na talaga yung barko po ni Digong. Talagang nag-abandon ship sila, mga kabayan. Bakit? Kasi ito pong si Digong, napansin ba natin na wala na siyang pakialam sa kanyang mga nasasakupan, mga kabayan, sa PDP laban. Kasi nga nakafocus na lang siya
dito po sa lagi lang isinagawa po na nausog rally mga kababayan. Di ba dyan po nakafocus itong si Digong. So napabayaan niya ang kanyang mga membro po ng PDP Laban. Kaya siya po'y iniwan mga kababayan. At lalong-lalo na, si Digong ngayon ay nagtago na po. Di ba napansin natin, ilang days na po na hindi na po natin nakita mga kababayan si Digong. So marami pong nagsasabi ngayon, marami pong lumabas ngayon mga haka-haka na si Digong nagtatago na doon daw sa London at kasama daw itong si Kibuloy mga kababayan. So ito pong mga ginagawa nila, marami pong mga insinuations ngayon, mga analysis po ng ibang mga political strategists na itong nangyari po na nausog rally, ang kanilang pag-iingay, ito daw ay cover up. Pangtakip na ito mga kababayan para daw makasibat. Para po makasibat, ito pong si Digong at saka itong si Kibuloy. Make sense naman talaga kasi nga walang kwenta yung mga pag-ingay ng mga kababayan. So ito pong pag-ingay nila ni Kay Eric, grupo po ng TOPS Coalition, at saka member po ng MAD, merong MAD mga kababayan. Ito lang po ay pag-ingay. Lalo na yung pagpunta rin po na Attorney Bac doon po sa New York mga kababayan kasi nga nagkaroon doon ng nausog rally pero nilangaw pa rin. Pati rin po yung rally kahapon mga kababayan doon po sa Senado. Talagang ilan yata? 12 lang yata yun. Talagang nilangaw, 12 lang. Nakakatawa naman eh. So yan nga mga kababayan, babalikan na ho natin. Ito pong nangyari, ito pong ipinakalat ngayon ng mga DBS na ito daw ang anak po ni Senator Amy Marcos na si Gov. Mateo Manotok mga kababayan. Abay gusto daw niya ang sinabi daw, sabi nila mga kababayan, sinabi daw ni Gov. Manotok na pinare-resign niya si PBM. Pinare-resign niya si PBM mga kababayan. Well, kung totoo ba yan, pabalikan ho natin yan mamaya mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin kasi nga, di ba marami na pong nag-cover ngayon nag-content ngayon ng mga kaibigan natin po ng mga content creator tungkol po dito kay Badong mga kababayan. Di ba sino ba nakita tungkol dito kay Badong? Kasi nga meron pong naka-screen record niyan na sinabi mismo ni Badong, kinumpirma niya ng kanyang makasamahan po ng mga vlogger na mga DDS, vlogger po ni Kibuloy, vlogger po ni Digong, vlogger po dun sa mga nausog rally, ay sponsored mga kababayan. Mismo na po itong si Badong ang umamin kasi nga siya pala ay nagselos mga kababayan. Si Badong nagselos kasi hindi na siya sponsored. Nakakatawa talaga eh. Kaya siguro yung magkaedad mga kababayan. So doon natin nalaman, kumpirmado, yung mga vlogger po na ng mga kabilang campus, sila po ay bayaran, sponsor mga kababayan. So mamaya ipaparinig natin po yung sinabi po ni Badong kasi nga nung pinuntahan ko po ang kanyang live mga kababayan, pinuntahan ko po yung live ni Badong. Wala na doon, tinanggal po yung portion na yun. Baka siguro maraming nagalit eh. Pero at least na screen record na po ng ating kasamahan po ng mga vlogger mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibitatan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po yung makasama natin, mga kaibigan natin po na mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And also, welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok listing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so again, hopefully na okay po tayong lahat mga kababayan, wala po tayong sakit-sakit. Kasi bawal po magkasakit ngayong mga panahon nito. So take vitamins at saka iwasan po natin yung stress at saka stay happy always mga kababayan. So kapag ganyan po ang ginagawa natin at saka don't forget, dapat mag-exercise po tayo para maiwasan po natin po yung sakit-sakit mga kababayan. At saka umiwas kayo doon sa mga mapanira po ng mga vlogger kasi nabibigay lang po sila ng stress po sa ating mga pag-iisip mga kababayan. Kasi puro black propaganda ang kanilang mga ipinalalabas. Kaya nag-stress po yung tao kasi hindi na po naalam yung kasi kanilang mga followers mga kababayan, ang yung mga nanonood po doon sa kanilang mga live stream, sa kanilang pong mga vlog doon po sa kabilang kampo, magiging tanga naman kasi at saka maging confusing na sa kanilang mga kababayan kung sino po dito nagsabi po ng totoo. Kapag manood kayo kasi Ivan, well of course, well
inform tayo kasi nga dito na po tayo lagi sa katotohanan mga kabayan at meron pong facts na lagi pong ipinapalabas po si Sir Ivan. Hindi la po puro mga opinion mga kabayan. Opinion sa kanila at saka po rin po paninira. So anyways, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue at saka mandidibang tayo mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita po update kay PBBM kasi si PBBM nandun na po ngayon sa Singapore mga kabayan. So para po sa bilateral meeting. Para po siyempre, ito pong meeting na ipinunta dyan ni PBBM dyan po sa Singapore at saka para kasi ito mapalakas po ang ating relasyon sa taga-Singapore at saka iba rin po mga lider ng ibang bansa makabayan. So ang pinaka-main point doon ni PBBM, bakit siya makipag-usap po sa ibang lider dyan sa Singapore makabayan, ito po ay tungkol kasi sa sa pangharas kasi ng taga-China dyan po sa West Philippine Sea makabayan. So siyempre, ang una ayon po doon sa balita, na meron silang meeting na hindi po i-public makabayan. So meaning closed door ho yun. Pero meron nun pong speech, si PBBM, siya po ay keynote doon po sa meeting na yon. Ito po ay napakahalaga para sa ating pong mga Pilipino, ang speech ni PBBM. So for more details, let's watch this. Siksik ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa kanyang pagbisita sa Singapore. Naroon ngayon si Kenneth Pasyente para sa detalye. Kenneth? Yes, Maan, bagaman inaantabayanan na nga at inaabangan ang pagbibigay ng keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue 2024 ay magkakaroon pa ng mga aktibidad ang punong ehekutibo bago yan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang impact para sa Pilipinas ng kanyang pagharap sa World Leaders sa ika-21 edisyon ng International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024 dito sa Singapore. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang maimbitahan sa forum na senyales anya ng pagkilala na may hamong kinaharap ang Pilipinas kaugnay ng teritoryo nito. Pagkakataon na rin upang maiparating at mailatag sa ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Iginiit din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa Indo-Pacific region kundi sa buong mundo. It really involves the global economy already, and so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, ang keynote speech ng Pangulo ang siyang magtatakda ng tamang simula para sa Shangri-La Dialogue. You don't invite somebody here to be the keynote speaker and that the country he represents not being important, So it's also something. Makikibahagi rin sa Shangri-La Dialogue si Defense Secretary Gilberto Teodoro na dadalo sa high-level plenary sessions na tatalakay sa defense at diplomacy issues. Gayon din ang pakikipagpulong sa defense ministers mula sa ibang bansa. Makikipagpulong din ang ibang DND officials sa kanilang counterparts upang talakayin ang defense programs at projects. Kasama sa dadalo sa IISS sina Indonesian President-elect Prabowo Subianto at US Secretary of Defense Lloyd James Austin III. Bago ang pagdalo ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue, may serye rin siya ng pagpupulong kabilang na ang bilateral sa bagong presidente at Prime Minister ng Singapore upang maipagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our of what we have agreed, our commitments, and of course they will also try to move forward with some of our some proposals on both sides. May bilateral meeting din ng Pangulo kay Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite.
Maan ngayong araw ay nagkaroon ng mga pribadong pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga oras na ito ay inaantabayanan natin ang mga detalye ng mga meetings na yan. Okay, so isunod rin po natin mga kababayan. Ito rin po ay good news sa ating mga kababayan kasi nga yung food stamp program po ng DSWD, ito po ay successful po na na-implement nila sa ibang lugar mga kababayan. Kasi nga ayon po sa balita, 'di ba? Alam rin po natin na ang kanila pong pilot program po ng food stamp program is only 2,300 na po ng mga beneficiaries ang nakagamit pa nito mga kababayan. So plano rin po ng DSWD kasi nga matagumpay ang pag-implement nila ng food stamp program months from na makabayan, I think sa ibang region rin po. Kasi nga ang target po ng DSWD para po dito sa food stamp program beneficiaries ay dapat ay abot po ng 300,000 po na mga beneficiaries makabayan. So for more details, let's watch this. Naghatid ng saya ang bagong programa ng DSWD sa mga benepisyaryo dahil maaari na silang makabili ng pagkain sa kadiwa ng Pangulo gamit ang mga ipinamigay na food stamp. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Laking pasasalamat ni Julieta, mag-isang magulang sa kanyang 11 anak, na makatanggap ng ayuda sa ilalim ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Anya, kahit papaano ay nakakapagtabi na sila ng kinikita nila na pwedeng ipanggastos sa ibang pangangailangan. Siyempre, hindi na yung budget namin, may suporta na binigay. Kaya malaking tulong po talaga yun, lalo na sa katulad kong solo parents. Kwento pa ng ibang benepisyaryo, mas maganda na rin daw ang food stamp kaysa pera para sigurado na pagkain ang mabibili. Siyempre ito po para Dahil? Para siguradong mababudget mo po yung mga Kasi nandun na rin lahat sa kanila yung mga bilihin mo eh. Nandun yung bigas, ulam, gulay, asin, kumpleto eh. May mga tuyo, itlog. Okay naman po. Busog naman kami lahat. Nagsimula na sabing programa nito nakaraang Disyembre at natapos kahapon para sa pilot implementation kung saan nasa 2,300 beneficiaries ang nakinabang sa 5 pilot sites sa Cagayan Valley, NCR, BARM, Bicol at Caraga Region. Ayon sa Barangay 105 Tondo, Manila, malaking bagay ito sa kanilang nasasakupan, lalo't hindi lahat ay may maayos na kita at kinakapos sa araw-araw. Unang-una, ibinigay po ng ating gobyerno na hindi pera, ito'y pagkain. Kasi po kung pera may bibigay, hindi naibili. Kaya po salamat po sa ating presidente. Isang programa na napakaganda po. Mapapakinabangan po ng pamilya. Na mga salat sa buhay na kulang sa kinikita. Kasi yung kita po ng asawa ko, pag nakakakuha po kami, nababudget po namin sa mga po namin. Sana po ma-extend pa po kami, tuloy-tuloy pa po kami. Malaking tulong po ito eh. Sa naturang programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 food credits buwan-buwan na magagamit nila sa kadiwa ng Pangulo para makabili ng masusustansyang pagkain sa loob ng 3 taon sa 21 probinsya at 10 rehiyon sa bansa. Maliban pa dito, sasailalim din sila sa nutrition education sessions kasabay ng pagbibigay ng kapasidad sa mga ito, katuwang ang TESDA at DOLE para sa paghahanap buhay. Samantala, sa Hulyo magsisimula ang aktwal na implementasyon para sa unang 300,000 beneficiaries, panibagong 300,000 sa susunod na taon at 400,000 sa 2026 para sa kabuuang 1,000,000 beneficiaryo na target matulungan ng DSWD sa buong bansa. Okay, so bakit ko ipinakita sa inyo ito pong balita tungkol po sa food stamp program mga kababayan? Kasi nga meron po nag-message kay si Ivan. Sabi niya, si Ivan, sana mapag-usapan mo po yung food stamp program. Kasi nga mga kababayan, medyo nagdududa kasi siya. Ayun ko pangalanan po kasi sino po yung nabisa sa atin na nandun siya malapit mga kababayan. Doon po sa kung saan, di ba, in-implement po itong food stamp program. Nandun rin po siya sa time na po na kung saan binigyan sa kanila yung card na to at saka nakabili na sila doon po sa Kaliwa stores kasi nga nagumpisa na makabayan. Sabi niya makabayan na paano daw ito what's this ang tawag dito makabayan? Paano ito kinuha nila ang pangalan nito at saka nagkaroon dito ng listahan na sila po ay qualified na malagay po ng programa na yan sa food stamp program makabayan. Paano daw yan tiningnan po ng taga DSWD? Bakit? Kasi sabi niya makabayan, ang iba daw mga beneficiaries ng food stamp program ay medyo mapurma naman daw. Mapurma daw, may parang healthy tingnan makabayan. At saka sa tingin niya,
ang estado daw ng buhay parang hindi naman ganun na parang nasa kategory na parang poor makabayan, di ba? Kasi may kategory yan nandun na sa kategory na poor. Sabi niya hindi niya masasabi makabayan na ganun daw ang estado ng ilan po, hindi lahat, ilan po ng mga beneficiaries. Bakit nakuha at nabilang dito po sa Food Stamp Program makabayan? Pero before po natin maglabas po tayo ng ating opinion, ipakita ko muna sa inyo yung explanation ni ASIC ng Disability, yung si Dumla makabayan. Kasi nga dito ma-explain pa niya ng konti. Pero dadagdagan natin makabayan. For more details, let's watch this. Kamusta po ang pilot implementation natin? And para lang po malinaw, para hindi nakakalito, how long na po ba yung pilot implementation natin? Tama po iyan. Ang ating pilot implementation ay nag-umpisa last year. Nag-umpisa po tayo sa Tondo, Manila, na sinundan ng implementation sa Dapa, Siargao, and then sumunod yung San Mariano, Isabela, Garchitoorena, Camarines Sur, and then Parang, Maguindanao. Batay po doon sa ating pilot implementation, nasa 2,366 na mga household ang ating natukoy po at atin nga pong nabibigyan ng tulong under the food stamp program. So, from this pilot implementation, nakita natin kung gaano po ba kalaki yung naiambag o naitulong nito para sa ating mga kababayan para nga po maibigay yung kanilang pangangailangan sa pagkain and of course, yung kanilang nutritional requirements. Because of the issuance of the Executive Order number 44 ng Office of the President, natukoy na itong Walang Gutom as a flagship program of the Marcos Jr. administration. At siya po ang naging kadahilanan sa pag-scale up ng programa. So, this year, the second semester of this year, mag-i-expand yung programa, mag-scale up to cover 300,000 household beneficiaries in 21 provinces in 10 regions across, dito sa ating bansa. Okay. Alam ko, ASEC, isa sa mga goals nito, kaya tayo magbibigay ng food stamps ay para makapagtrabaho ng maayos yung ating mga beneficiaries para malusog sila. Kayang-kaya nilang gumawa ng mga trabaho nila ng maayos, no? So, ibig sabihin, kailangan nilang kumuha ng certificate siguro na bilang na itong mga to sa workforce. Kaya pwede talagang tumanggap ng food stamp. Tama po ba, Asek? Tama po yung nabanggit nyo, Ma'am Chiki, na hindi lamang po kasi natin binibigyan ng pagkain o ginagabayan yung ating mga beneficiaries para patugunan yung pangangailangan sa pagkain and of course, reduce malnutrition. But tinutulungan din po natin sila para eventually sila ay maging productive members of their respective communities. Dahil sabi nga po natin, ang isang individual kung malusog, healthy, siya po talaga ay makakapagtrabaho. This is actually one of the conditions of the program na hindi lamang po tayo tatanggap, hindi lang po tayo mag-a-attend ng nutrition education sessions and then tatanggap ng food credits in our redemption activities, but dapat po kayo rin ay mag-attend noong mga orientation, skills development activities na isinasagawa naman in partnership with TESDA. And then, meron din tayong isinasagawa na tinutulungan natin sila para makapaghanap ng trabaho. In fact, dito sa ating isinagawa na pilot implementation, meron po tayong mga tinulungan makapasok doon sa mga employment opportunities. And nakakatuwa po na yung pong mga beneficiaries na nagabayan natin at pumasok sa mga job fairs sa kanilang mga respective localities, meron po dyan mga na-hire on the spot. Okay, so dito po sa explanation po ni ASIC Dumla makabayan, actually hindi ko nakita dito kung paano nila natukoy, paano nila napili, at paano nila binalidate na magiging kabilang itong beneficiaries ito dito po sa food stamp program makabayan. Di ba ninyo na-explain? Actually noon pa man, hindi ko to alam makabayan. Bakit ba ko naka-idea? Kasi nga how many weeks ago, I think month na yata, meron kasing nung lumabas na po yung pilot testing na dito sa implementation po ng food stamp program makabayan. Basta meron na kasi silang listahan. Parang naging confusing kasi paano nila ito
itong tao na to napasok po dyan po sa listahan para po maka-avail sa food stamp program mga kababayan. Naintindihan niyo ba si Ivan? So ngayon, meron kasi akong nabasa. Sabi na, alam niyo po si Ivan, ako po ay isang pro-admin vlogger mga kababayan. Sinusuportahan ko po yung Marcos Administration, full support po tayo kay PBBM. Pero kapag meron pong makita si Ivan na medyo sa akin parang parang nakaduda ng konti mga kababayan. Konti lang naman. Kasi nga like for example, hindi po na-explain ng DSWD, hindi po na-explain po ng ASIC paano na nakuha po itong mga tao, itong mga kababayan. Isamantalang kung titingnan ho natin, di ba, titingnan natin mga kababayan, parang healthy naman, at saka estado po sa kanilang buhay, parang hindi naman siguro poor mga kababayan. Para sa akin, hindi talaga poor eh. Ngayon, meron kasi nagsabi kasi Ivan, I think, kung hindi lang nakakamali, mga 7 or 8 yata yon na tungkol dito sa issue po ng tupad mga kababayan. Ngayon, i-compare natin po sa tupad. Kasi ang sa tupad, di ba alam mo natin, malaking tulong rin po niya makababayan. Doon po sa mga kababayan natin po na kailangan po ng tulong at saka in return, sila po ay maglilinis, meron silang tatrabahoin po sa community natin, pero in return, meron po silang makuha po ng mga benefits makababayan. Alam natin yan. Ngayon, meron kasi meron kasi nag-feed kasi Ivan na hindi po lahat ng beneficiaries po ng tupad makababayan ay yung talagang dapat tulungan kasi nga merong sumabog na balita na merong nagiging palakasan system makababayan. Sakto ba si Ivan? I-correct niyo po kung mali sa tingin niyo si Ivan. Meron dang palakasan system makababayan. Na yung ibig sabihin palakasan system na kapag ikaw po'y malapit doon po sa luwag makababayan, kapag ikaw po'y malapit doon sa alam niyo po sa isang mga opisyal, ipapasok ka sa tupad. Ang iba, hindi po nagtatrabaho makababayan. Parang patnambay-tambay lang, pachika-chika lang, meron na silang sweldo. Diba? Sakto ba yan? Or alam nyo po, ayaw kong totally i-confirm yung makababayan na ganun po nangyari. Pero yan po kasi ang mga balita-balita, nakaabot kasi Ivan, ginfeed sa akin. Pero mag-comment dyan sa baba. Please comment dyan sa baba kung totoo ba ang sinabi ni Sir Ivan. Okay? So kaya nga, ginbun up ko itong istorya to. Kasi nga para sa akin, I think siguro kailangan rin po itong imbestigahan ng konti makababayan. Kung may chance, no? Kung may chance po itong dyan sa committee natin sa Senado, siguro or sa Kamara, siguro dapat po rin pong imbestigahan, ipa-explain sa kanila paano ito nila nilocate, paano nila ito pinili, paano nila ito binalidate, kung paano sila ipinasok dyan po sa programa niya makababayan. Okay? So anyways, dito na po tayo sa mga kamaritisan po ng ibang vlogger. Kasi nga ulitin ko lang po makababayan, di ba nagbadunship na po yung iba sa PDP walang laban makababayan. So dahil nga itong mga gonggong na to kasi nga marami nang nagising ngayon ng mga taong bayan, mga netizens, nagising na po dito sa mga pinaggawa po ng mga Duterte, pinaggawa dito ng mga tauhan po ng mga Duterte, at saka lalo na ng kailang mga vlogger makababayan. Lagi ang sinasabi dito, ang magpababagsak dito kay Digong, magbabagsak dito kay BP Sara, mismo po ang kanilang mga alipuris makababayan. Lalo na yung kanilang mga vlogger. May pinakalat sila kahapon makababayan. Ano yan, Sir Ivan? Actually, ito po I think mga 15 hours ago. Actually, ito po nag-viral makababayan doon po sa Twitter. I'm not sure kung nag-viral ba ito doon sa Facebook, pero kinaburn ho ito ng mga vlogger po ni Digong. Si Gov. Mateo Manotoc makababayan, yung anak po ni Senator Amy Marcos, na meron daw siyang statement na kung saan nagalit daw siya kay PBBM at gusto niyang pagparesignin daw itong si PBBM makababayan. Maniniwala ba tayo na meron po sinabi na ganyan si Gov. Mateo Manotoc? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Yan pong ipinakalat po ng isang gonggong po, isang troll po dito ni Digong, kasi nga na-trace ko makababayan kung sino ang main yan. Ito pong nagangalang Hampas Lupang Mandaragat. So sabi niya, totoo ba ito? Pati na ang pamangkin ni Boy Singhot na nanawagan ng resign. OMG! Sabi ito sa kanyang caption mga kabayan. Sabi niya, Governor Manotoc nilaglag si PBBM. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo, resign daw. Pinaparesign daw ni Gov. Mateo Manotoc si PBBM kabayan. That is very impossible. Bakit si Ivan? Alam ho natin po yung breeding po ng mga Marcos makabayan. Sila po talagang mababait talaga. At saka kahit man na meron sila mga differences makabayan, imposible talaga mas sila po yung manawagan na pagparesign nila si PBBM. Kahit nga mismo ang viewer po ng kabilang kampo makabayan at saka kung sino man yung gonggong na yan na nag-post niyan, hindi ka naniniwala
Kasi nga, ito po yung, like for example, itong si Catastrophe. Si Catastrophe, ito po ay siyempre doon sa kabilang kampo mga kababayan. Pero siya po ay nagdududa. Sabi po ito na Catastrophe mga kababayan, wala akong makita na ganyan ang nakita ko, support niya yung bagong Pilipinas. Sabi po ni Mahal Yel Custodio mga kababayan, mga viewers po dito sa kabilang kampo na mga rabbit po ng mga DBS, sinabi pa talaga niya. Tapos sabi pa dito ni JB Aison, is that true? O splice lang ang video. Sabi pa dito ni Otel Ron, in your dreams. Sabi ito Morito, true ba yan? Sabi rito ni Bertong Bato, kay Maharlika na naman siguro ang source nito. So wala pong naniwala sa kanilang makabayan. Pero ilan lang po doon yung mga, siguro alam ho natin, yung mga rabbit po, mga anti-Marcos, siguro 1% lang po ang pumubor doon. And the rest, 99% hindi po naniwala sa kanya kasi wala po silang nakita po na video makabayan. Ganon kasi yung mga tao na yan na mga mapanira pero wala silang source makabayan. Ang kanilang source is only si Hitad. Kung ano po yung ipapakalat po ni Hitad, ano po ipapakalat ito ni Sas Surgando Sasot, ni dito po ni Jay Sunsa, ni Joy Cross, yung walang ligo, at saka marami pang iba. Kapag yung kanilang mga sikat-sikat po ng mga vlogger, magpapakalat po ng mga fake news, sinasakyan rin po ng makabayan. Ngayon, talagang nilibot ko yan. Tinignan ko makabayan, saan dito ng mga speech po ni Governor Matthew Manotog. As in, wala akong narinig. Wala akong narinig po na nagsabi po itong si Gov Matthew Manotog na pagparesignin niya si PBM. Wala makabayan. Kasi alam ko po, full support po si Gov Matthew Manotog kay PBM. At saka lahat po ng pamilya Marcos makabayan. Kaya yan po'y napaka-imposible talaga. Yan po ay isang kasinungalingan makabayan. So even though mayroon po mga differences po si PBM at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos makabayan, di ba? Kahit minsan nanawagan ba si Senator Amy Marcos na siya magpaparesignin niya itong si PBM? At saka forward to makabayan kasi nga napag-usapan na ho natin si Senator Amy Marcos, meron kasi siyang statement na kung saan gumano talagang tinga ko parang naging bulag makabayan. Naging bulag talaga Parang nakabase lang siya doon po sa mga sinasabi po ng mga DDS. Naalala ba natin na meron pong interview si PBM doon po sa Tacloban makabayan na sabi niya, meron kasi hinighlight sila na sabi po daw ni PBM na wala dang nagawa sa rehabilitasyon, itong previous administration, si Digong, wala dang nagawa makabayan. So siyempre, ito pong mga DDS, nakita sila ng butos makabayan, ginamit po yung statement na yan ni PBM para po ipapanira ito kay PBM. Like for example, di ba nag-react agad si Senator Amy Marcos? Sabi niya makabayan, nahiya daw siya. Sabi niya, nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng Bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Sabi niya, unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Diba? Kasi nga itong statement na to ipinakalat kasi ng mga DDS pero splice naman po yung makabayan. Lalong-lalo na, ito pong sinabi po ni Malo Tequia. For more details, let's watch this. Nung sinabi ni Pangulo na walang nagawa ang Duterte government sa Yolanda, hindi ba yung disinformation? I mean, let's call a spade a spade. Itong administrasyon na ito, maraming disinformation rin na ginagawa. So kung gusto mo talagang up and up ka sa media, huwag ka namang gumawa ng ganun kasi ikaw yung nasa poder Ang gobyerno napakalawak at napakalaki ng kanyang communication channel. Ganyan ba ang political strategist makabayan? Political analyst daw yan, pero bubong-gonggong na to, itong baboy, itong si Tequia makabayan, nakagalit talaga puro lang kasi paninira. Nakahanap kasi sila ng statement ni BBM na pwedeng ikakasira kay BBM kasi nga ginsplice na makabayan. Ginamit nila yan. Ang problema, nakakalungkot dito, sumakay ito pong si Senator Amy Marcos, hindi naman niya inalam makabayan kung ano talagang totoo. At ano po yung point ni BBM at ano yung ang kanyang sagot doon po sa question po ng isang reporter makabayan. Well, ipapakita ko muna sa inyo, dito po sa ating mga bagong viewers, baka hindi nila alam makabayan tungkol po doon sa pagsagot ni BBM para klaro po sa lahat kung ano ba talaga yung issue doon po sa sinagot po ni PBM. For more details, let's watch this.
Good afternoon, Mr. President. The people of Samar continues to experience this bad road along National Highway, Maharlika Highway, I'm sorry. Do you have any, at Samar, sir, the bad road in Maharlika Highway? What measures are being done, if there are any, to fast track its rehabilitation work? Well, it's part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover, hindi natin masasabi nakapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still all those rehabilitation, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. So now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So, yes, that's what we are. So, yan ang problema mga kababayan. In-splice kasi nila yung interview na yung mga kababayan. Ang problema po dito kasi ito Amy Marcos, sumakay kaagad sa mga DDS. Parang naging bulag si mga kababayan. Yan kasi nakakalungkot Hindi niya muna inalam. Basta, nag-react na siya kaagad ng mga kababayan dun po sa splice video na ipinakalat po ng mga DBS. Ito ang problema kasi ito Amy Marcos. Kaya nga marami ng galit ngayon dito sa mga lolista. Dito po kasi ito ay may makabayan. Problema kasi yan So sana inalam niya muna at saka sagutin niya ng tama makabayan. Kasi nga ayon pa nga dito ni Tikia na lagi daw napapalabas po ng disinformation si PBM. Lagi lang napapalabas ng disinformation si PBM. May nakita ba tayo kahit one time si PBM napalabas po ng disinformation makabayan? Kahit one time. Di ba wala tayong narinig? Kasi nga ang problema, gin-twist kasi ng kabilang kampo makabayan. Okay? So yan po yan kasi problema So anyways, for the makabayan, nagpalabas rin po sila ng fake news ng isang black propaganda na si PBM daw ang kanyang approval rating makabayan abay negative 8 daw. Negative 8 daw? Tingnan nyo, tas wala silang ipinakita dito na survey firm kung sino yung nag-survey makabayan. Basta kagad lang sinabi dito na negative 8 daw yung approval rating po ni PBM doon daw sa Bohol makabayan. So ngayon, I found out kasi gintrace ko yung makabayan. Una kasi nakita ko yung post na yan doon kay Jason Sa. So tinignan ko saan ba yung source ni Jason Sa nito. Hanggang nakita ko po makabayan, ito pong yung nag-post na yan ay nagangalan po na si Jokebox Lone Bitter. Ito rin po siyempre yung mga trolls po ng kabilang kampo makabayan. Grabe! Negative 8 ang approval rating pala ni BBM sa Bohol. Sabi niya it's negative 8. So saan ba nila kinuha po yung source ng makabayan? Meron palang isang eskwelahan, I found out na meron palang isang eskwelahan na gumawa po ng survey mismo na po sa kanilang lugar makabayan. Or baka doon lang po mismo sa loob po ng school. Nakaroon dito ng negative 8 daw ang approval rating po ni BBM sa mga Boholanians. So ang ibig sabihin, hindi ho yan buong Pilipinas makabayan, kundi doon lang po sa taga Bohol or baka inside the campus lang po. Kasi nga dyan po sa Bohol na yan, sa eskwelahan na yan, nagpunta kasi dyan, I found out, nagpunta pala dyan, ito pong si BP Sara. Kaya gumawa sila ng survey rating. Siyempre, maging home court advantage makabayan kasi nga nandun po si BP Sara. So, naging negative 8 daw ang approval rating po ni PBM. Bakit sila gumawa po ng ganyan na rating makabayan o ganyan po na survey? Kasi nga di ba maalala ho natin, nagpalabas po ng survey, last survey po ng Pulse Asia, ng ito rin pong Tanjire at saka yung Okta Research na kung saan talagang bumagsak po, lumagapak po ang survey rating ni BP Sara, ang kanyang trust rating at saka ang kanya rin pong approval rating makabayan. Ang approval rating, negative 11 nga. Negative 11 nga makabayan, pero kay PBM sabi na negative 8 daw pero sila lang yon. Pero at least dito po na tatlo po yung nag-survey. Si BP Sara lumagapak makabayan. Ang trust rating, tingnan nyo, negative 9 makabayan. Sakto ba negative 9?
'di ba? So talagang lumagapak. Kaya gusto nila po natabunan po yung rating na yan ng tatlo pong malaking survey firm, ang ito pong Octa Research, ito pong Tangeray, lalo na ito pong Pulse Asia Makahabayan, kasi malalaki yan ng mga survey firm gusto lang tabunan, kaya gumawa sila ng kanilang kanila pong sarili na survey rating Makahabayan. Kay BBM ang approval rating. Pero hindi mo epekto Bakit? Kasi nga nakaregister na ngayon sa kautukan po ng taong bayan, ang kaisipan mo ng taong bayan, ito pong survey na inilabas po ng Octa at saka ng Tangeray at saka ng Pulse Asia Makahabayan, which is si Pipe Sara lagapak talaga ang kanyang approval rating at kanya rin pong trust rating. Totoo naman talaga Kasi nga lagi rin pong nangampanya Naging shadow lang dito po sa kanyang ASIC at sa kanyang USIC, dyan po sa DepEd Makahabayan. Ang nagtatrabaho dyan, mismo kanyang ASIC lang at sa kanyang USIC. Itong si Pipe Sara, hindi trabaho, kundi ang kanyang tinatrabaho ay early campaigning lang Makahabayan. Kung meron bang lumaki sa farm, meron pong lumaki sa funds Makahabayan. Sakto ba? Kaya ito pong mga tauhan po ni Digong, wala na Makahabayan, tagilid na nga Lalong-lalo na i-insert natin si Badong. Kasi nga mismo kay Badong, ito talagang malaking ebidensya natin Makahabayan na sponsored po yung mga vlogger po ni Digong, vlogger po ni Quiboloy at saka ng iba Makahabayan, yung mga mapanira po ng mga vlogger, sila ay funded. Yan po ay mismong sinabi po ni Badong, kasi siya po ay nagsisilos Makahabayan. I think dito po nag-ugat yan, nagsilos siya dito kay Bayadbay, mga banateros Makahabayan. Bakit? Kasi nga, meron pong lumabas ngayon na mga balita-balita, usap-usapin na yung mga vlogger po ni Quiboloy, vlogger po ni Digong at saka vlogger po doon sa kabilang yung mga mahilig po mag-rally Makahabayan, sila i-sponsoran daw, sponsoran daw sila ng QOGC ni Quiboloy Makahabayan, papuntahin sila doon sa Hong Kong. Siguro nung mabalitaan yan ni Badong Makahabayan, siguro nasaktan Bakit hindi siya tinawag, hindi siya dito kinuha at saka sponsor Makahabayan para makapunta doon sa Hong Kong? Kaya siguro nagtantrum yung maidal Makahabayan. For more details, let's watch this. Kansilin nyo lang. Sige na, umpisan na natin. Let's go! Tapat na kaibigan niya si Apollo Quiboloy. Alam niyo naman mga Duterte lang po sinusuportahan natin. At lahat po na sumusuporta kay Pangulong Duterte, sinusuportahan din natin. Yan. Okay na ba yan? Oh. Sa inyo, okay. Sa amin, hindi. Puta, lahat ng vlogger, merong sponsorship. Si Badong lang. Talagang mahina talaga tayo sa mga taga-kingdom na to. Ano yan? Parinig, di ba? Yung, alam niyo, yung style kasi ng parinig Alam niyo, kung gumagawa ka ng isang bagay na merong kapalit o nag-expect ka ng kapalit, mga boss, wag na. Wag na. Kasi ang pangit, tignan. Diba? Hindi ko sinasabing pangit, ha? Mapangit tignan Pero yung bakit parang yung ginagawa niya parang laging may kapalit? Gets nyo? Sponsorship si Badong lang. Talagang No. Puta, lahat ng vlogger merong sponsorship si Badong lang. Lahat daw ng vlogger may sponsorship. Siselos pa. Diba? Siselos pa. Alam nyo, mga kababayan, mga mare, mga pare, mga boss, kami ni minsan, hindi kami ewan ko doon sa iba, yung mga umalis. Pero kami mga nanatili, mula noon hanggang ngayon na magkakasama, never kami nag-expect yan. Pero itong mga ito, kapag ito, inopera mo ng kahit janitor sa Malacanang, tatanggapin Oo. Talagang mahina talaga tayo sa mga taga-kingdom na to. At saka sa SMLI, mahina talaga tayo rito. Mahina ka, galing-galingan mo kaya. O, di ba? Kumpirmado Makahabayan. Kanila mga vloggers sa kabilang kampo, sponsored talaga yan. Tama sinabi Sir Ivan. Kasi nga dito pala tayo magbase po dito kay KPL. Ito pong si Pambansang Gonggong Makahabayan. Na mismo na nga siya, lagi pong manghut-hut Makahabayan. Manghut-hut ng kanyang mga followers, ng kanyang mga viewers. At alam po natin, siya talaga ay sponsored.
Sinabi na ho yan mismo po ni Takiro mga kabayan. Kasi Takiro at saka si KPL, magkaibigan sila noon. Kaya nga biglang bumaliktad ito sa KPL kasi hindi siya nakakapera kapag ikaw po ay isang pro-admin mga kabayan. Sa totoo lang, honestly, wala ho yan dito sa mga pro-admin ng mga vlogger ang mga binabayaran mga kabayan. Wala pong bayaran, totoo yan. Ako na po yung magsasabi na wala pong bayaran sa mga pro-admin vlogger mga kabayan. Sarili ho namin yan. Yan po ay kusang loob na pagsuporta namin sa dito po sa programa po ni PBM, sa Marcos Session at lalong-lalo na kay PBM. Yan po yung taos-puso pong sinusuportahan namin mga kabayan. Wala pong bayaran. Kaya nga biglang bumaliktad itong si PL kasi nga hindi siya nakakapera kapag dito siya susuporta po kay PBM at saka kay FLE sa mga kabayan. Kasi doon po sa kabilang kampo, alam mo natin sila ang mga bayaran, sila ay sponsored, meron pong kasing malaking tao na sa likod ng mga kabayan na isa pong billionaire, di ba? Para lang po sisiraan ang programa ni PBM, para lang po sisiraan po ang gobyerno ni PBM, kaya sila po ay laging naninira. At kapag every time po sila ay manira, magkakapera sila mga kabayan. And aside from that, hinuhututan rin po nila ang kanilang mga viewer. Marami kasing uto-uto mga kabayan. Sa totoo lang, nakalungkot no, maraming nauto doon sa kabilang kampo, pinapaniwala sila sa mga kasinungalingan. Alam naman natin na sila po ay talagang napapakalat po ng fake news mga kabayan. Bakit? Sila kasi ay mga anti-Marcos na kahit ano na lang po ang sasabihin ng kabilang kampo, pinapaniwala ng mga kabayan, pinapaniwala nila yan. Bakit? Kasi nga ayaw nila kay PBM. Lalong-lalo na ngayon na marami po mga achievements si PBM, marami po ditong manakuha po ng investment si PBM at talagang nagmaterialize ho yan at marami pong mga kaibigan si PBM na mga leader ng iba't ibang lugar. Naging insecure sila, naging mga kabayan. Parang gusto lang pipigilan kasi na mas lalo pang lalago yung Pilipinas, na mas lalo pang uunlad ang Pilipinas. Yan pong kanilang pinipigilan. Kasi gusto nila na matatakpo sa mga kautukan ng ibang tao na gusto nila na paunlad po ang Pilipinas dahil lang daw sa isang Duterte mga kabayan. Well, yan po ay isang black propaganda. Yan po ay isa pong malaking kasinungalingan. Kasi nga tayo po, mga maka-Marcos, tayo po maniniwala po sa gobyerno ngayon at sa kasong suporta dito sa mga Marcos, alam na po natin ang totoong nangyari mga kabayan. Tayo po ay nabudol sa panahon po ni Digong. Tayo talaga ay nabudol, included po si Ivan. Pero ngayon, dahil po sa mga research natin, dahil po sa mga kumakalat ngayon ng mga balita, at saka talagang naglabasan na po yung mga nangyari noon mga kabayan na hindi natin alam at ngayon lang natin nalaman, tayo po ay nagising sa katotohanan, okay? So ngayon sila po ay nagpanic na, nag-double time na, puro sila paninira mga kabayan. Gonggong talaga eh. Pero hindi yan epekto as long as nandito kami mga dumipinsa kay PBM, pinoprotektahan namin po si PBM, pinoprotektahan namin po ang mga programa po ni PBM at kanyang pamumuno. Kasi nga ako po ay naniniwala na si PBM, isa po siya sa susi dito na magpapaunlad po sa bansang Pilipinas mga kabayan. Kaya full support po si Sir Ivan, okay? Para kasi yan sa aking pamilya, para kasi yan sa aking mga anak mga kabayan. Kaya ako po ay full support kay PBM. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-share mo natin. Nandyan po si Chito Cabada. Hi to Infinite Streams TV. Nandiyan po si Army Lagaso, Jelen Quezon, Len Gonzalez, Estrella Centino. Nandiyan po si Rolando Domingo, Mon Flower, Lisa Arandia, dyan sa Manila. Hi to Alexander Otrera. Nandiyan po si Noemi Agalang from Las Vegas. Isa na rin po natin si Chet Salabet, Beronidia Seriano. Nandiyan po si Rales Carlinga, Ming Centino, Erlinda Balarasa. Hi to Georgia Alvarez from Hong Kong. Nandiyan po si Flor Pigumapa, Tonton Sibunga, Ramil Roasa, Belia Bautista, and hi to Arnel Soriano. Well, siya nga pala mga kabayan, nakalimutan ko nung sabihin, diba itong si Badong ay talagang mahilig po magpakape mga kabayan. Magalit nga yan kapag hindi po bibigyan po ng pangkape mga kabayan. Diba sino bang nakapansin yan? Like for example, yung nabigay sa atin po ng super thanks, yun po si Ma'am Carclia. Alam niyo ba na talagang loyal yan noon kay Badong mga kabayan? At saka si Ma'am Carclia, isa rin po siya doon sa nagbibigay po kay Badong ng pangkape ng malaking halaga mga kabayan. Marami sila, as in marami. At saka nakita ko nga noon, nung mahilig pa kumanood po kay Badong mga kabayan. At saka siyempre, fans rin po ko na Badong kasi magaling naman talaga si Badong. Doon kasi ako nakakuha sa kanya ng style mga kabayan. Kaya lang minsan, siyempre gin-improvise ko kasi nga siyempre si Badong medyo parang pampatulog eh. Ayaw ko na yung mga viewers ko na parang
ba talagang aantukin mga kabayan? Pero alam ko na po, ito pong style ni Badong na mahilig talaga siya magpakape. Pero nang nagasing na po sa katotohanan sila si Ma'am Carlia at saka yung kanyang mga kasamahan na kung saan sila po yung talagang mahilig at saka palagi po magbigay po ng pangkape kay Badong. Ngayon, wala na po mga kabayan. Sila si Ma'am Carlia yan at saka yung mga kaloyal yata yon, di ba? So anyways, ipapakita ko po sa inyo mga kabayan yung balita kasi nga ito pong si kasi nga napag-usapan na po natin ito pong si Kibuloy mga kabayan. Si Kibuloy, ang kanyang kampo ay hihingi sila ng pabor, mag-file sila ng motion for reconsideration kasi nga 'di ba nag-decide na po yung Supreme Court mga kabayan sa QC na kung saan ililipat po ang lahat ng kaso ni Kibuloy na nandun po sa Davao City. So ito pong grupo, ang kampo po ni Kibuloy mga kabayan, nagpanik agad. So humingi sila hindi sila humingi, nag-file sila ng motion for reconsideration para daw i-stay yung kaso po ni Kibuloy dyan po sa Davao. Pero nakita naman kasi ng Supreme Court ng QC na baka kasi magiging bias mga kabayan. Kasi alam mo natin, di ba, meron po tayong kasabihan na merong home court advantage mga kabayan. At baka kasi, siyempre, nasa Davao, si Kibuloy medyo may pera rin po mga kabayan. At saka siyempre baka mabayaran po at baka matakot po kasi nga baluarte po ni Kibuloy. Kaya nag-decide po yung Supreme Court na ilipat na po sa QC ang kanilang mga kaso, ang kaso po ni Kibuloy mga kabayan. For more details, let's watch this. Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ngayong araw, May 30, ang kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa paglilipat ng mga kasong kinakaharap nila sa Davao City. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ Group, ikinagulat nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ang mga kasong Quezon City mula Davao City. Hindi rin kinuha ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, paglabag ito sa due process dahil ibinatay lamang sa walang basehang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao City. Sa katunayan anya, ibinasura ng korte sa Davao City ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend proceedings. Wala rin umanong basihan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig. Maaari rin magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa ticket sa eroplano, accommodation at pagkain. Kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak naman ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Okay, so yun pong statement na sabi po ng kampo ni Kibuloy na pabigat daw yung mga kababayan kasi malagi daw ang gagastusin nila papunta doon sa QC kasi sila po yung taga-Tacloban ng mga kababayan. Diba? Palusot lang yan eh. Bakit? Si Kibuloy, billionaire yung mga kababayan. Nakapapagawa nga ng isang dome na ilang billions makaabayan. Ilang billions so yan. At saka ang kanyang mga properties is not just one makaabayan. Marami pong property itong si Kibuloy. Sabi niya, malaking gastos daw yan kasi nga pabalik-balik daw every time merong hearing makaabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Yan po ay palusot. Ako, agree talaga ako na ilipat po ang mga kaso ni Kibuloy doon po sa QC para po hindi magiging bias makaabayan. At saka sabi pa nga ng kampo yung attorney ni Kibuloy makaabayan na hindi daw tinatakot ni Kibuloy yung witness. 'Di ba? Narinig natin yan noon eh. At saka doon pa nga lang sa Senate hearing doon kay Senator Risa Hontiveros makaabayan na parang gusto nga malaman ang pangalan po na ng isang witness. At saka yung si Amanda, 'di ba, nalaman nila yung pangalan makaabayan. At saka lumabas nga yung balita. At saka meron pong findings na talagang hinaras po ng kampo ni Kibuloy yung mga witness makaabayan.
Kaya nag-decide po ang Supreme Court, ang SC, na ilipat na po ang mga kaso ni Quiboloy doon po sa QC para walang bias mga kabayan. Magiging fair po magiging fair po doon ang investigation po ng Supreme Court mga kabayan. Okay? Okay, so mga kabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita tungkol dito kay Mayor Alice Go. Kasi nga, una, di ba meron pong balita kahapon na meron pong kasing isang Chinese national makabayan na kung saan merong nakita kasi ng mga gadgets sa kanya na mga pang-hacking makabayan. Itong mga devices na to, ginagamit po pang-hacking. Umamin siya kung saan siya nagtatrabaho. Alam niyo ba saan siya nagtatrabaho makabayan? Diyan po sa Pogo. So siyempre, mag-assume ngayon yung mga otoridad na yung ginagawa po ng Pogo, ang mga kalakaran dyan sa loob po ng Pogo ay pang-hahaking makabayan. So yan po ay malaki talagang security risk sa ating Pilipinas. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung balita makabayan para meron tayong idea. For more details, let's watch this. Umano'y hacking gadgets na diskubre sa inarestong Chinese national ng CIDG. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Arestado ang isang Chinese national sa Makati City matapos ireklamo ng pananakot at panunutok ng baril. Pero sa follow-up operation ng CIDG, NCR at AFP, nadiskubre sa kanyang condo unit sa Parañaque City ang iba't ibang pinaniniwalaang hacking gadgets, kabilang ang drone at interceptor na kayang maka-access sa isang cellphone at iba pang electronic devices. Iniimbestigahan na ng CIDG kung saan ginagamit ng suspect ang mga nakumpiskang kagamitan at ipasusuri ito sa mga eksperto. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganitong mga klaseng gadget. So therefore, it's very alarming sa part namin ng police na why is it na meron siya mga ganitong gamit. Ayon sa dayuhang suspect, nagtatrabaho siya sa isang Pogo. How long have you been staying here in the Philippines? 6 years. 6 years already? What are you doing here in the Philippines? What's your job? May we know that? At Pogo. You work in Pogo? For how many years again, sir? About 5 years. 5 to 6 years? Yes. Itinanggi naman niya na isa siyang spy habang patuloy ang background check sa kanya ng CIDG. Are you a spy? No. What again? No. Since na he's a foreign national, so titignan natin yung anggulo kung ano ang ginagawa niya dito sa atin. Nakita rin ang ilang baril, kaya't sinampahan ng suspect ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hindi siya aamin makabayan na siya po isang spy. Siyempre, wala naman talagang aamin po isang spy makabayan kahit sila po titigiin talaga. Diba? Kahit sila gugurugurin, makita naman natin yan sa mga movies, diba? Yung mga spy, hindi sila aamin makabayan. Kasi nga siyempre, dyan po sila na-train. Hindi sila aamin na sila po spy, pero marami pong lumalabas ngayon ng mga balita-balita na ito pong mga trabahador dyan sa Pogo ay sila po ay Chinese spy makabayan. At lalong-lalo na, ito po ay nakonekta doon po kay Mayor Alice Go. Alam nyo ba na pinuntahan po ng Team News 5 yung idineklara na address po ni Mayor Alice Go during po sa Senate hearing makabayan. Pero hindi po ito nagtugma. Kaya nga ito pong si Mayor Alice Go talagang napakalaking kababalaghan makabayan. Meron pong malaking hiwaga nangyari dyan kay Mayor Alice Go. Kasi nga, siyempre siya po ay connected daw ayon po ng ilan pong mga intels na parang konektado daw itong si Mayor Alice Go sa isang Chinese Communist Party makabayan. So ipakita ko muna sa inyo yung report po ng News 5. For more details, let's watch this. Naniniwala si Senadora Risa Ontiveros na posibleng magkakamag-anak talaga sina Mayor Alice Go at ang business partner ng kanilang pamilyang si Wen Yi Lin. Sinubukang hanapin ng News 5 ang bahay ng negosyante sa address niya sa Pampanga pero hindi raw siya kilala ng mga residente roon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Natunton ng News 5 ang bahay na ito sa Valenzuela City sa address na idineklara ni Bamban Mayor Alice Go na lokasyon ng ilang negosyo ng kanilang pamilya pero sarado at nakakandado ang gate. Nang ikuti ng News 5 ang establishmento, eksklusibong nakipag-usap ang isang lalaki na siya umanong totoong nagmamay-ari ng bahay. Itinanggi niyang kilala niya ang kontrobersyal na alkalde. Gate niya 3 beses na ring nagpalit ng house numbering sa kanilang lugar. Ikaklaro ko lang po, yung 58 na pinupuntahan nyo is not the original 58, number 58.
So, naka 3 times na kaming palit ng number. Hindi raw nila maiwasang mangamba sa pagkakadawit sa kontrobersiya. Siyempre, natakot kami. Baka mamaya marami nga pumunta. Like what happened now. Nandito kayo. So, sana out of na kami. Hinanap din namin ang address ng business partner ng pamilya Go na si Wen Yilin sa barangay Dauma, Balacat City, Pampanga. Sir, hindi pa po namin nahanap, sir. Sige, sir. Tanong pa kayo. Si Wen Yilin ang Chinese national na pinaniniwalaan ni Senator Win Gatchalian na tunay na ina ni Mayor Go. Pero hindi siya kilala ng mga residente roon. Ay, wala rin mga Chinese rin na nandito. Konti lang. Pero yung itsura po na yun, yung nasa litrato. Wala man dito yun. At 23 mayor. Pero si Senator Risa Hontiveros, lalong tumibay ang hinala na hindi lang business partner ng mga Go si Wen Yilin. Base sa mga dokumentong nakuha niya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, lumabas na bukod sa QJJ Farm, may 6 na kumpanya pa si Go. Sa 7 yan, consistent o hindi nawawala sa listahan ng mga may-ari si Wen Yilin, kasama ang alkalde, mga kapatid niyang sina Sheila at Chemen Liel Go at amang si Jianzong Go. Tingin tuloy ni Hontiveros baka asawa talaga ng tatay ni Mayor Alice si Wen Yilin. Lalo't nakita sa travel records nila na halos 200 beses na silang nag-abroad ng magkasama. Pero muling iginiit ng kampo ni Mayor Go na pinay ang kanyang ina at hindi si Wen Yilin. Nung tinanong ko siya, hindi rin niya ma-comment kung sino niya, pero definitely hindi niya nanay yan. Para magkaalaman na, dapat ipatawag na lang daw sa Senado si Wen Yilin. Handa rin daw humarap ang ama ni Mayor Alice kung ipatatawag ito ng mga senador. Palaisipan para sa marami ang totoong pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go. Dito sa farm na ito sa Barangay Virgen de los Remedios sa Banban, Tarlac siya lumaki. Pero hindi ito pwedeng pasukin sa ngayon dahil sa biosecurity measures o nagkasakit umano ang mga hayop sa loob. Sa mga bahay-bahay naman, puno pa rin ng mga nakasabit na tarpaulin sa mga gate. Nagpapakita ito ng suporta sa alkalde. Ayon sa mga residente, higit 2 linggo na nilang hindi nakikita sa munisipyo ang alkalde mula nang pumutok ang isyu sa Pogo. Ngayon, ang nakakatawang makaabayan, kasi nga, di ba, suportado ho itong si Mayor Alice Go ni Harry Roque makaabayan. Di ba meron tayong nakita na post po ni Harry Roque, suportado niya itong si Alice Go, pati po si Panelo, yung ibang mga yung Banateros, yung ibang kampo makaabayan. At alam niyo ba, nakakatawa, kasi nga nag-hire rin po sila ng mga vlogger makaabayan na puprotekta dito kay Alice Go at suportahan po itong si Alice Go. Meron conversation leak ngayon na kung saan na screenshot po nila ni Mami Ping makaabayan. Ang yun ng hire na to, na gusto nila na ito po ang kanilang sasabihin sa kanilang mga vlog, either mga TikToker, either po mga vlogger po na political vlogger. Pero mga kabayan, ang katawa kasi dito, kay binibigyan sila ng script na ito lang po ang kanilang sasabihin kapag mapag-usapan nila ito pong si Alice Go makakabayan. So ang ibig sabihin, ang target nila na suportahan po ng mga vlogger, ng mga influencers, itong si Go at meron silang script makakabayan. Nakakatawa kasi nga nag-leak ang kanilang conversations kasi nga hindi nila alam na doon po sa GC Makabayan, meron pong nakapasok doon na against po dito kay Alice Go. Meron po. Yun po ay matino makabayan. Kasi nga siyempre, hindi naman po lahat ng tao nagunggong talaga katulad po ng mga DBS na kapag meron ng pera, kahit po ito yung security risk sa ating Pilipinas, kahit na ito po yung security na issue sa Pilipinas, pasapira-pirahan na makabayan, susuportahan nila. Kapag meron pong pera, talang puprotektahan nila ito pong si Alice Go kasi dyan po sila nagkakapera makabayan. Magung talaga sila po ay salot ng lipunan. Okay? So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Sarah Bratman Vlog. Hi to Shannon Reyes. Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shout out sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi daw sa lahat ng mga membro ng INC o Iglesia ni Cristo. Kasama rin po natin si Evelyn Garcia. Nandyan po si Ashin, John Neil Nelvida Tablang. Hi to Nestimar Laksao Maniklang. Hi to NQ2 Idna. Nandyan po si Helen Martinez, Hobert Taluban, Rosalir Cartera, Robin Basinga Salindong. Isa na rin po natin si Gemma Sampilo Camarines, Victor Robin, Othello Lim Diesto, and hi to Ma'am Alicia Lee. Okay, so any comment, suggestion, reaction po sa ating mga topics ngayong araw,
please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, lumalapit kami sa iyo sa panalangin ngayong Biyernes nang habang tinatapos namin ang buong linggo ng trabaho. Inalalagay namin ang aming tiwala sa iyo dahil alam namin na kapag kami ay mananalangin, may magandang mangyayari. Hindi lamang para sa mga pinagdarasal natin, kundi pati na rin sa atin. Kaya't kami ay lumalapit ng buong tapang sa trono ng biyaya sa pagkakalam ng iyong didinggin at sasagutin kapag kami ay nanalangin. Ngayon, hinihiling ko po na hayaan mo ang isang espiritu ng kapayapaan at kaginhawaan na paligiran ang mga nasasaktan, nabubuhay sa takot at puno ng pagkabalisa. Bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling ko na pagalingin mo sila ngayon sa anumang nakikita mo na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang buhay. Hayaang ang kanilang araw ay mapuno ng kapayapaan at ng iyong presensya. Habang pinangungunahan ng banal na espiritu ang daan. Aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.